Ang suot nila, nakabandoler, puro nakamagasin. Walay nameplate nga ako makita. Pinalaga ng mga security personnel ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na saksi sa pagsalakay ng mga kapulisan sa religious compound ng KOJC sa Glory Mountain ang pagtanggi ng mga kapulisan na magpakilala o sabihin ang kanilang mga pangalan dahil wala rin naman silang suot na nameplates. Kaya tanong ng mga security personnel ng KOJC sa Glory Mountain na mga retiradong sundalo rin, tama bang hindi magpakilala? Ayon kay Mang Olan, hindi nito totoong pangalan, retiradong Marine Sergeant. Nasapilitang pumasok ang mga personahe ng Special Action Force o SAF kasama ang mga taga-Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Glory Mountain Compound noong Adyes ng Hunyo. Bit-bit ang mga high-powered arms na hindi naman kinakailangan. Hindi mo rin umano makikilala ang mga nasabing personahe dahil sa mga suot nilang mask. Ang suot nila, nakabandoler, puro nakamagasin. Walay nameplate nga ako makita. Dili na ako mailahan ang ilahang now kay nakamasman sila, naka-helmet pod. Ito rin ang hinaing ni Mang Juan, hindi nito totoong pangalan, na isa ring retiradong sundalo na nakailang beses na umano siyang nagtanong sa mga pangalan ng ilan sa mga nakausap ng mga pulis. Ngunit lahat ng mga ito ay hindi naman sumasagot kapag tinatanong na ang kanilang mga pangalan. So wala sila yung mga nameplate, kung naka-full combat gear silang tanan. Mutong akong nakoy pangutana nga sir, kay sige mo yung istorya. Ako sir, isa dahil yung pangalan sir. So dili din sa mutugan. Mga tulo ka kuanto ka tao akong ipangutana, isa to ang CDG. So di din siya mutugan sa ilang pangalan. Dagdag pa ni Mang Juan, nagtataka rin umano ito kung bakit mga matataas na kalibre ng mga armas ang bit-bit ng mga sumalakay na pulis. Ang ilang armas ako nilhan dito na mga R4, mga ganili. Ang isa mo sa una may M16 pa man, M14. So na sila K3, ako nakita. So nang tingala ko kung anong ingon ato ka high power ang ilang dala nga armas o daghan kayo sila. So dili basta-basta ang ilahang kadaghanon tungod kay maabot sila o isa ka batalyon. So uli siguro sila mga 400 plus dala na itong mga CIDG. Ayon naman kay Mang Olan, bukod sa dalang high-powered arms ng mga kapulisan, ay may nakita rin umano itong mga kapulisan na may dalang mortar sa labas ng compound. Ang nakita na ko silahang armas, mga bago na mga ito pero high-powered yun to, napod sila ikuan na short arm, silang gilid. Tapos pag naog na ko ito, nakita na ko sa agianan, ang sakinan nga naka K9, naapod yung iro o EOD. Tapos sa daplin sa karsada nakita na ko na ay mortar. Anong kaingog na ay mortar tugod nakita na ko nga ang gitabunan nga nigawas ang bipod ang tiil sa mortar. Tinatayang nasa mahigit 400 mga personahe rin ng kapulisan, Police Special Action Force at CIDG ang mga sumalakay sa Glory Mountain nitong Adyes ng Hunyo. Ang tanong ngayon ng mga KOJC missionary workers, legal ba ang hindi pagsusuot ng nameplate at hindi pagpapakilala sa mga nakatira sa sinalakay nilang compound sa mga operasyong gaya nito? Sa isang panayam, sinabi ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na bilang general rule, iba ang proteksyon na binibigay ng saligang batas sa mga tahanan o propriedad at hindi lisensya ang arrest warrant para pumasok ang mga otoridad para hanapin ang taong wanted. Dahil maaari lamang ito kung makikita mo ang taong pakay mo sa nasabing lugar. Pagdidiin pa ni Roque, wala ring basihan ang ganoong katinding paggamit ng dahas para isilbi lamang ang warrant of arrest sa isang tao. At mas lalong walang karapatan ng mga otoridad na manira ng pag-aari tulad ng gate. Dahil kung ayaw silang papasukin ng mga taong nakatira doon, ay wala namang magagawa ang mga pulis. Matatandaan na nauna nang sinabi ni Attorney Israelito Torion, isa sa mga legal counsel ng KOJC, na sa rules of engagement sa pagsisilbi ng warrant of arrest ay dapat na magpakilala ang arresting officer at sabihin ang pakay nito bago pa man sila pahintulutang makapasok sa isang pamamahay o pag-aari. So if it is a warrant of arrest, the Philippine National Police knows that there are rules of engagement in so far as the implementation of the same. That under Rule 113 Section 2
of the rules of criminal procedure, it is very clear that no violence or unnecessary force shall be used in making arrest. Second, and more importantly, the PNP is governed by the rules of court under Rule 113, Section 11, and there are clear elements there, 3 in fact, which they know. Because the first rule is you should announce your authority and purpose for serving the warrant of arrest. And to whom should you announce it? To the owner of the house or to the administrator of the facility. We know that the administrator of all the properties of KOJC is the former President Rodrigo Duterte. Did they call the President Rodrigo Duterte prior to the service of warrant of arrest? The answer to that is no. Sinubukan naman ng SMNI News na kunin ang panig ng PNP sa usaping ito ngunit hindi pa sila tumutugon sa mga oras na ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Kathy Villanueva, SMNI News.